Okay, so 1 month old na ang pamangkin ko si Gideon, no? And dahil doon, magluluto tayo ng mga typical na pagkain sa Pinoy salo-salo. Sana paglaki mo, mapanood mo to, no? And simulan natin. Okay, so magsisimula tayo sa pork barbecue. So ang gamit ko dito ay pork shoulder or kasim sa palengke. Pwede kayong gumamit ng lomo, pork loin, pero mas mahal kasi siya ng konti tsaka mahirap kumuha. So ako kasim na lang ang ginagamit ko. Sabihin nyo dun sa nagtitinda ng baboy na panipisin na nila sa pinakamanipis na kaya nila. Pag ginawa mong damit yan, sitro yan. Kasama ang taba, hindi kasama ang balat. Ipunin nyo yung taba, ilalagay kasi natin sa dulo ng barbecue natin yan. Tapos strips lang natin lahat. So ito na yung karne natin, strips na natin lahat. Titimplahan na natin. Ito mga balat, syempre hindi mo naman matutuhog ng stick yan. Itabi natin. Ang pagtitimpla ng barbecue natin ay may dalawang step. Una is yung marination and next is yung basting. Papakita ko muna sa inyo yung marination. Hindi ito kailangan ng kahit anong sukat kasi hindi natin kailangan ng sukat dito kasi 90% ng lasa ng barbecue natin ay manggagaling doon sa 90% ng lasa ng barbecue natin is manggagaling dun sa basting natin. Kasi gagawa pa tayo ng isa pang barbecue sauce after natin itong timplahan. Magsisimula tayo sa kalamansi. Bigay na yung kalamansi kasama na buto. And yung balat, isasama nyo rin sa marination. Bakit kanyo? Lemon zest nga, nilalagay nyo sa pagkain. Kalamansi, bawal. May lasa yan, maniwala ka. Tanong nyo sa mga lola nyo, naglalagay pa ng kalamansi yan sa leche plan. Balat ng kalamansi Minsan balat ng dayap. Pero syempre, kailangan hugasan yung kalamansi nyo. Pero dapat lahat ng papasok mo sa bibig mo malinis, di ba? 2 beses na yan! Next is yung mga typical na nilalagay natin sa Pinoy barbecue, which is unang-una, soy sauce. Wala sukat-sukat again. Ang purpose ng ito is magkalasa sa loob yung karne. Ang 90% pa rin ng lasa nito is manggagaling pa rin sa ating basting sauce, yung barbecue sauce na gagawin natin mamaya. Konting suka. Yes, oo, may kalamansi na, may suka pa. Banana ketchup. UFC. Baka naman. Brown sugar, nilagay ko sa lalagyan Wala naman nag-i-sponsor ng asukal pero baka naman, di ba? And garlic powder. Nako, McCormick. Baka naman talaga, di ba? Baka naman. Granulated garlic yan, hindi siya yung fine na garlic kasi di hamak na mas masarap to kaysa dun sa pinong garlic powder. Okay, tapos haluin lang natin. Mukha bang maputla sa'yo? Huwag ka mag-alala. Sasarap yan, sure. Pag yan di masarap, papatuli uli ako. Pwede na! Nakalimutan pala natin maglagay ng paminta. Ay na, nagugas na ako ng kamay Okay, so imamarinate natin siya for 4 hours. Mas maganda syempre kung overnight. Pero kung wala ka ng oras, gagawin natin, 1 oras na lang. Kaysa hindi kayo makakain, di ba? Habang nakamarinate ang ating barbecue, gawin natin sinasabi ko kanina Pinoy barbecue sauce. Actually, wala rin naman talaga dapat suka to Kung ano lang yung ingredients na nilagay mo kanina, yun lang din yung ilalagay mo dito. Sisiguraduhin mo lang na maayos yung timpla kasi ito na talaga yung magiging lasa ng barbecue mo. So magsimula ulit tayo sa tulad ng mga nilagay natin kanina. Ketchup. Lagyan nyo ng tubig yan, tapos alugin nyo. Sayang yan. Soy sauce. Vinegar. Maraming brown sugar. Kasi syempre gusto natin yung caramelized na lasa ng barbecue. Sa asukal nang gagaling yan. To taste naman lahat yan, madaling i-adjust lahat yan. And of course, garlic powder. Yung kalamansi, mamaya natin ilalagay yun kung kailangan pa. Kasi pag kinukuluan ng kalamansi, nawawala ng lasa. So sa huli lang natin siya ilalagay. So pakukuluin lang natin siya. Pag natunaw yung asukal, ayusin natin timpla. Pag okay ka na, masaya ka na sa timpla, tabi mo na hanggang lumamig. Ayan, medyo tunaw na yung asukal. Pwede na natin siyang tikman and tingnan natin kung anong kulang. Okay na yung tamis. Kulang lang siya ng konting alat, so lagyan natin ito. Of course, di ba? Patis pa ba mawawala? Okay na sa akin to. Hindi na kailangan ng kalamansi. Palalamigin na lang natin to. Tapos after 4 hours, tutuhog na natin ang barbecue natin and ihawin natin. Pero sa ngayon, marami pa tayo ipiprep. Meron pa tayong fried chicken, so babara na natin yun. Okay, so basic fried chicken. Manok. I only use quarter leg para sa fried chicken natin. Kasi yun yung masarap Patis, syempre. Garlic powder uli. Paminta. And syempre, kalamansi. Ganun uli. Hihiwain, pipigain, kasama balat. Pro tip kung meron kayong sinigang mix, lagyan nyo na sinigang mix yan. Napakasarap daw nagbibiro. Oo, may kalamansi na may sinigang mix pa. Huwag kayo iiyak. Again, sa mga natatakot sa buto, salain nyo. Sa mga natatakot sa balat, bahala kayo kung gusto nyo ilagay.
Fried chicken lang yan. Lahat naman tayo may kanya-kanyang timpla niyan. Kung wala, sorry. Sorry na, dali na, sorry na. God bless. Pasensya. Pati itong mga hiniwa nyo, maraming juice yan. Halo, syempre. Tulad ng barbecue, marinate natin for 4 hours or hanggang kailangan nyo. Kung wala ka ng oras, kahit prito mo na ngayon, bahala ka. Pero syempre, mas matagal ang marination, mas masarap. So ang susunod natin lulutuin ay classic Pinoy spaghetti at magsisimula yun sa bawang at sibuyas. Mga ganyan, okay na. Hindi naman kailangan masyadong perfect. Sibuyas lang yan, huwag ka ma-pressure. Ba't daw ganun yung hiwa ko? May maliit tsaka may malaki, hindi daw pantay-pantay. Ang dahilan nun wala kasi akong pake. Bawang, pwede nyong i-chop kung gaano nyo kapino gusto. Bahala na kayo. Again, malaki na kayo. So, syempre, pag Pinoy spaghetti, pwede bang mawala to? Tender juicy. Baka naman. Hiwa-hiwain lang natin. Di ba pantay-pantay? Mo nga, hindi pantay. Di naman ako nagreklamo eh. Siyempre, Jerome, i-blip mo yung di ba? Siyempre, may pork giniling yan. Pwede kang gumamit ng beef, pwede kang gumamit ng chicken. Bahala ka na. Malaki ka na. Pinoy spaghetti. Napakadali. Magsisimula lang tayo siyempre sa paggisa ng bawang, tapos sibuyas. Gumamit ka ng kahit anong mantika gusto mo. Kami gusto namin chicken oil. Bago uminit ng todo ang mantika, mabilis kasi uminit sa wok eh. Lagay mo na yung bawang mo. Pag medyo malapit na mag-brown yung bawang mo, malapit pa lang ha, huwag mong hintay mag-brown talaga. Tsaka mo ilagay yung sibuyas. Ninong, parang ang dami ng sibuyas mo ah. Oh. Itong tip na ituturo ko sa inyo, pwede nyo itong i-apply sa kahit anong dish na lulutuin nyo na nagsisimula sa bawang at sibuyas. Mamimili ka ngayon. Ano bang gusto mong mangyari? Mag-brown agad yung sibuyas o lumambot yung sibuyas? Kasi kung gusto mong mag-brown yung sibuyas, ayaw mo siyang maglabas ng kahit anong moisture. Tama? Para matusta siya. Tulad ng ginagawa natin ngayon. Pero kasi Pinoy spaghetti lang naman to, hindi naman ito kailangan ng mga deep flavors. Ang kailangan natin is lumambot yung sibuyas. Paano mo ngayon mapapalambot yung sibuyas nang mabilis? Lagyan mo ng any form of salt. Pwede mo lagyan ng asin. Ako, I choose fish sauce. Pwede mo rin lagyan ng toyo. Basta anything na may asin. Sasaluin mo. Kasi salt, any form of salt, draws out moisture. Diba? Ground pork, ground beef, ground chicken, bahala ka. Gusto mo, corned beef eh. Ginawa na namin dati yun. Medyo brown na yung karne mo, konting browning lang naman, di naman kailangan yung intense. Again, Pinoy spaghetti lang yan, huwag ka ma-pressure. Pag medyo ganyan na siya, pwede nyo nang lagyan ng tomato paste. Del Monte. Baka naman, di ba? And unti-unti mong isasama sa gisa yung mga karne sa paligid hanggang haluin mo na ng todo. Kapag nagsisimula ng magtusta at magtutong, nagsisimula na maganyan, lagyan mo ng tubig. Konti-konti lang. Then from here, pwede ka nang maglagay ng pinakamahalagang ingredient para sa Pinoy spaghetti. Of course, banana ketchup pa rin. UFC, alam ko pa ulit-ulit na pero baka naman. Malamang uubusin mo to pero dahan-dahan lang kasi madali magdagdag kaysa magbawas. Kahit di pa kumukulo, pwede nating ilagay ang ating paboritong hotdog na pula. Pakuluin lang natin, tapos pag kumulo, hinaan natin ang apoy. Wala ka na naman lulutuin dyan, hotdog, luto na yan. So ngayon, lalagyan natin ng quick melt. Magnolia, no? Baka naman. Hintayin na natin itong matunaw, tapos saka na natin siya isi-season. Tandaan nyo, pagka sauce, sa huli lagi isi-season yan. So kapag natunaw na yung keso mo, and na-reduce na siya sa consistency hinahanap nyo, pwede nyo nang patayin yung apoy, tapos lagyan nyo ng all-purpose cream. Uy, Nestle pala yan, no? Baka naman, Nestle, di ba?
Again, importante na off-fire ilalagay ang all-purpose cream. Tapos saka natin siya ngayon titimplahan. Ako patis, bahala kayo. Gusto nyo asin. Paminta, konti na lang pala to. Garlic powder kasi masarap. Tapos asukal kasi Pinoy eh. Kapag okay na sa yung timpla, tabi mo na. Move on na tayo sa next dish. Spaghetti sauce muna, tsaka kanin. Pagkain kusinero. Isa pa talagang hindi mawawalang pagkain sa handaan ay menudo. Sisimula agad tayo, syempre sa bawang, sibuyas, kamatis. Talaga bang gusto nyo pa ako makita maghiwa? Magic na lang natin. Jerome, chop mo na. Oh, ang galing, di ba? Malupit niya si Jerome eh. Ito, gusto nyo rin ba makita to? Carrots, patatas, tsaka bell pepper. Di na, no? Ako na bahala dyan. Oh, syempre, okay na. Malupit niya si Jerome eh. I'm sure alam nyo na to. Pakita na lang natin ang mabilis. Birthday menudo. Alright, so mantika of your choice uli. Mainit na, tsaka natin ilalagay ang ating pork kasim menudo cut. Pwede na agad natin itong timplahan ng patis at paminta. Patis, of course. Igigisa lang siya hanggang medyo mag-brown na yung mga karne, ha. Okay, pag medyo nagisa nyo na ng konting browning lang, and mawala lang yung sabaw niya, pwede na yan. Lipat na natin sa ibang planggana. Tapos same wok, lagyan lang uli natin ng mantika. Bago uminit ng tuluyan, bawang. Medyo malapit na mag-brown, ayan, sibuyas. Siguro after mga 1 to 2 minutes, pwede natin ilagay ang ating kamatis. Sutuin lang natin siya hanggang mawala ang moisture and magkaroon siya ng paste-like consistency. Kung medyo ganito na yung consistency ng sibuyas, bawang at kamatis natin, pwede na tayo maglagay ng tomato paste. Siyempre, Del Monte pa rin. Katapos ito ang ipiprepare. Hoy! Huli ka, no? Ano? Kainin mo yung chicken? Okay, kapag naluto na enough ang ating tomato paste, pwede natin ilagay ang ating pork. Pwede na natin lagyan ng tubig. Enough lang para makover ang karne. Ayaw naman natin nagsasabaw na menudo, di ba? And pwede na rin natin actually ilagay dito ang ating carrots and potatoes. Medyo mas magiging malambot siya ng konti, pero sa totoo lang, hindi man siya magandang tingnan. Para sa akin, mas masarap yun eh. So pag gumukulo na siya, pwede natin takpan and isimmer natin for mga 20-25 minutes hanggang lumambot lang yung karne. So habang nakasalang ang ating menudo, simulan na natin ang syempre ang pinaka-target sa lahat ng handaan. Lumpia Shanghai. Meron tayo ditong giniling, sibuyas, bawang, kinchay, and spring onions. Nakalimutan ko, may carrots din pala. Isimula tayo sa pag-grate ng onions. Hindi natin i-chop, gagayatin natin. Meron tayo ditong malaking cheese grater, doon tayo sa pinakamalaking butas. Ganyan ang maigi itsura niya. Okay lang yan, kahit matubig. Gusto nga natin yun. Next na i-grate is carrots. Doon pa rin, sa pinakamalaking butas pa rin. Yun ang balatan. Okay, next na i-grate natin ay bawang. Kuha kayo na mas pinong grater. Pwede na yan yung panggahit nyo ng keso. Good na yan. Pero kung meron kayong microplane, mas maganda. Maglagay ng bawang ayon sa sipag nyo. Natamad na ako. Pwede na yun, mga 6 na piraso. Next is spring onions. And chop nyo ng pino. Kung mukhang marami yun, marami nga. Tapos ito optional, meron tayo ditong kinchay. Galing mo yung dulo, iugat. Tapos chopin mo lang din. Tapos pagsamahin nyo na ang inyong karne, yung gulay. Tapos lagyan mo ng asin. Ninong, bakit asin ang nilagay mo at hindi patis? Nililimit kasi natin yung moisture content nito. Pag patis ang nilagay natin, baka magtubig masyado, di ba? Pag medyo okay na siya ng konti, lagyan natin ng paminta. Freshly ground is always the best. Okay, so paano nyo ngayon malalaman pag okay na to? Pag medyo nabubuo na siya ng konti, pwede na yon. And sa timpla naman, tikman nyo. Magprito kayo ng kapraso or mag-microwave kayo ng kapraso. And pag okay na sa inyong timpla, pwede na kayo magbalot. Pag hindi okay sa inyo, dagdagan nyo. Ganun kasimple. Ang inan daw mapakali. Sorry patis talaga eh. Nino nagtuturo-turo tapos di naman susundin ang ipokrito mo.
Oh. Lumpia wrapper, kumuha kayo ng palaman. Maging generous na kayo. Bahay lang naman eh. Although may limitasyon yan ha, pag masyado marami, puputok yan. Sarado nyo ganyan. Make sure from the start pa lang masikip na. Tapos, ito talaga yung pinaka-crucial dyan, yung yung pagtitiklop ng mga nasa gilid. Kailangan talaga tong shape na to. Yan. Para hindi lumalabas-labas sa gilid yung balot. And ikikip nyo yung shape na yan habang niro-roll nyo while still maintaining the tension. Kailangan masikip siya. Nakuha mo na yan, safe na yan. Naipailalim mo na yung overhang dito. Kuha ka ng pandikit mo. Be generous with your pandikit. Tapos sarado natin. Dahan-dahan pero masikip. Dahan-dahan pero mahigpit. Perfect? Perfect? Okay. O 1 month ka na, ano gusto mong pagkain? Tito, gusto ko ng spaghetti, gusto ko ng pancit, gusto ko ng fried chicken, putang ina mo, Luna! Dami ah. Okay, so after 4 hours, pwede na nating ituhog ang barbecue natin. Bago pala yon, dapat ang mga barbecue stick nyo nakababad na for at least 30 minutes. Kasi kung hindi, masusunog lang sa ihawan yan. Kuha muna tayo ng taba, syempre. Gusto nyo classic, diba? Taba nasa ibaba. Yes, yan. Okay. Tapos kumuha kayo ng strips and i-weave nyo na siya. Kasi yung barbecue natin medyo makapal kasi ayoko magtuhog na marami. Yan. Pakita ko sa inyo, kailangan tinatahi mo na siya bago mo pa siya isagad. Yan. 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 Ganyan. 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 Again ha, hindi to pambenta. So medyo malaki talaga siya. Pambahay lang to. So kung merong nagbebenta dyan at sinasabi na mali yung ginagawa ko, sorry. Sorry na. God bless. Pasensya na. Tapos, usod lang natin ng konti kasi kailangan natin ng space. At yan, ayan na ang barbecue natin. Okay, so papakita ko kayo kung paano ako nagsisindi ng uling. Itong pinakamabilis na paraan para sa akin. Meron lang ako dito lumang, rack. Natin lalagyan na sibuyas namin to eh. Napatong ko ngayon dito sa aking high pressure na kalan. Pero kahit anong kalan pwede, walang problema. Meron kang uling, piliin nyo ang malalaki. Kasi pag maliliit, lulusot lang yan sa butas-butas. Malakas yung kala namin, pero gagana naman yan with any stove. So, upuin nyo lang hanggang magbaga, tapos ililipat na natin siya sa ihawan natin. So, ito ang ihawan ko. Siguro naman nakita nyo na to, no? Dati hollow blocks lang ginagamit ko, pero ngayon, nag-ano na ako sa bricks. Kasi mas maganda siya eh, mas maliliit, mas modular, alam mo yun, mas madali i-customize. Yun ang maganda dito. So, inassemble ko lang siya in such a way na mag-resemble siya ng grill. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko iluluto dito yung barbecue natin. So pag medyo okay na yung uling nyo, may konting baga na, pwede nyo siyang ilagay doon sa grill. Kalat-kalat nyo yung baga, tapos saka nyo buhusan ng sariwang uling sa taas. Para magbaga ng tuluyan, tatapatan natin ng electric fan. Ayan guys. Siguro naman lahat tayo nakapag-ihaw, no? Marunong na tayo nito. Okay, so kasi ang tagal magbaga ng uling namin, kasi basa pala yung uling, gawa muna tayo ng breading para sa fried chicken. Ang ratio ng breading ko sa fried chicken ay 70% flour to 30% cornstarch. Simple lang. Paminta, chicken powder, optional lang yan. Pwede asin ang gamitin mo. Garlic powder. Mas okay na yan, pwede ka na magprito ng manok. Simplihan lang, wala nang itlog-itlog dito. Like, diretso manok lang tapos breading. Hindi ako nagdo-double bread. Para kumapal ang breading, ang ginagawa ko is, naharinahan ko lang siya and hindi ko siya tinataktak. Hinahayaan ko na yung moisture na nasa loob ng manok ang magbasa doon sa harina sa labas ng manok para mag-form into some sort of para mag-form ng medyo makapal-kapal na breading. Ganyan lang. Pag okay na yung manok mo, pwede ka na magprito. Okay, ito ay gamit na mantika. Bakit ka mo gagamit na mantika ang gagamitin ko? Ask any professional cook and sasabihin nila sa'yo na ang pinakamagandang gamitin na mantika ay ang gamit na mantika. In terms of sa pagpapakrispy, in terms of sa flavor, kasi ang bagong mantika, lagi yung meron lasang, I wouldn't say chemical, pero lasang factory. So pag nagamit na siya a few times, mas edible na yung flavor niya, so to speak. Parang ganon. Baguio oil. Sanlata yan. Baka naman. Paano mo malalaman pag ready na yung mantika mo sa prito? Try mo. Pwede na yan. Ang dami rin pala nagtatanong, Nung lagi ako nahihilawan ng manok, anong pwede kong gawin? Isa, silipin mo, biyakin mo, tingnan mo, pag luto na, edi luto na. Pinaka-safe is bumili ka ng thermometer.
Oil thermometer and meat thermometer, dalawang klase. So ang pinaka-safe na numero kailangan mo lang tandaan is 12 minutes. Kailangan ang manok mo is nakasalang ng 12 minutes sa ganyang klaseng prito. Okay, so sa wakas, no, nagbaga na yung uling namin, basa pala. Pwede na tayo magsalang. Kailangan meron nakalawit dyan para kapag nakasalang na, pwede natin pahiran ng barbecue sauce na ginawa natin kanina. Habang niluluto nyo sa, pahid-pahid lang ng barbecue sauce na ginawa natin kanina, balik-balik na rin nyo lang. Ngayon, kung paano malalaman kung luto na, mahirap ituro yun sa ihaw. Alam nyo naman yun eh. Experience na lang, pare. Pagka hilaw, kanain nyo, balik nyo na lang uli. Prito na tayo ng Shanghai, pero syempre, sasalain muna natin yung mantika. Talaga ba tuturuan ko pa kayo paano magprito na Shanghai? Check natin ito Shanghai. Focus gago. Nice. Barbecue sauce. Pahid lang talaga ng pahid. Minsan talaga magpapagulong-gulong sila. Kaya pinagdidikit-dikit namin. Para hindi sila gumulong. Mukha naman siya okay, no? Pare, making it rain. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay na ba yan, pre? Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas.